Okay, magandang hapon, gabi, araw, kung ano man pong oras na mapapanood po ninyo. Ito pong ating programa ngayon. Muli po, tayo po magsasama-sama na naman sa isang napakahalagang usapin, mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga sa ang usapin o ang sentro po ngayon ay tungkol po sa flood control, no, projects na kung saan ang pera po na para sana sa nasabi kong proyekto ay napunta po o nawawala po at tinahanap po ngayon ng ating gobyerno sa mga politikong nagnakaw nito o sa mga kumpanya o contractors na nagnakaw nito. Alam nyo, naalala ko noon, mga minamahal ko mga kababayan, bago po nawala sa kanyang pwesto o bumaba sa kanyang trono si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron po siyang binuo na ang tawag po niya doon ay, hindi ako nagkakamali, tinawag po niyang Mega Task Force, na kung saan binuo niya para manguna sa pag-iimbestiga sa mga katiwalian na nangyayari ng mga panahon niya. Kung hindi ako nagkakamali, nung binuo po niya yung Mega Task Force, ang unang-una po na inutos niya na imbestigahan ng nasabing Mega Task Force ay ang DPWH. Kung hindi ako nagkakamali, si Mark Villar po ang kasalukuyang dating humahawak nito, no? Siya po. At kung di ako nagkakamali, nung binaba po niya yung utos na ang unahin na imbestigahan ng sinasabing Mega Task Force ay ang DPWH, nagpahayag po agad itong si Mark Villar na hindi man iutos sa kanya ng nasabing administrasyon o ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay gagawin niya talaga yon. So, ibig sabihin, ang naging resulta wala pong nakita, walang nalaman. Ang tanong, bakit walang nakita, walang nalaman? Totoo bang nag-imbestiga si Mark Villar noong mga panahon na yon o hindi? Yan po isang tanong lamang. Kasi meron po akong napansin na base lang sa aking pag-aanalisa na sa ginagawa ngayong pag-iimbestiga patungkol po sa DPWH, mukhang madadawit po dito hindi lamang yung usapin noong 2022, 2023, 2024 o 2025 o taong kasalukuyan ngayon, kundi maging yung katiwalian ng DPWH nung panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paano ko po nasabi? Kung hindi po ako nagkakamali, nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mayroon po siyang sinasabing 11,000 na projects
no? Kasama na po dyan ang pagpapagawa ng highway, flood control, at iba pa. Paano ko po nasabi na masasama yung usapin na yan? Kasi, tingnan nyo ha, halos karamihan po ng projects noon ay napunta po sa baluarte ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa katunayan, inilabas pa nga po yan at binulgar po ni dating Senador Antonio Trillanes na ang nakakuha sa mga projects dyan sa Davao City ay ang kanyang stepfather at maging ang kanyang kapatid. Ngayon, siguro nitong mga nakalipas na buwan ay natuklasan natin, nalaman natin na bumabaha pa rin po hanggang sa ngayon ang Davao City. Bagamat halos sa 100% ng mga proyekto sa buong bansa ay halos 80 o 90% ay nasa kanila na. 10% na lang ang napunta sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, questionable yun. So, maaaring ang pag-iimbestiga sa mga contractors na yan ay hindi lamang sa panahon na ang ating Pangulo na ang Pangulo. Sa katunayan, nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, inamin niya yan eh. No? Inamin niya na pagdating sa katiwalian o korupsyon sa bansang ito, inamin niya mukhang hindi niya kaya. At dahil sa mukhang hindi niya kaya, kung maalala ninyo, sinabi niya minsan doon sa kanilang forum, doon sa kaharap ng kanyang mga kabinete, na kung siya lang ang masusunod, gusto niya nang bumaba sa pwesto. Kung maalala po ninyo mga kababayan, gusto niya nang bumaba dahil aminado ang nakaraang administrasyon o ang Pangulo ng nakaraang administrasyon na sa lahat ng problema ng bansang ito, ang pinakamahirap na masolusyonan ay ang katiwalian. Sa katunayan, naalala ko pa nga noon eh, nung bumusita po si Pope John Paul II, nung buhay pa yung Santo Papa na yun, sinabi niya na talagang grabe daw sa nakikita niya base sa kanyang natuklasan na ang bansa nating ito ay grabe ang korupsyon. At sa kanyang sinasabi sa mga naging pahayag niya, nabanggit din niya yung na kung saan ilan sa mga reliyon sa bansang ito ay nakikipagsabuatan sa ginagawang anomalya o ginagawang kalokohan ng mga politiko. Kung maalala po ninyo, nagsalita po ang Santo Papa noon. Hindi ko lang alam bakit niya nalaman na may mga reliyon na nakikipagsabuatan sa pagnanakaw o sa katiwalian ng isang politiko. Diba? Siyempre, siguro lead na rin ng Holy Spirit yun sa kanya, kaya nasabi niya. Santo Papa na yun ang nagsasalita. Alam niyo, sa totoo lang, kung hindi ako nagkakamali, noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron po siyang tinanggal sa kanilang mga pwesto o posisyon. At kung hindi ako nagkakamali, mahigit sa 100 mga itinalaga niya, siya mismo ang nagtanggal. Base po sa aking pagre-research.
karamihan pa nga sa mga tinanggal niya sa posisyon, kung di ako nagkakamali, ay mga taong tumulong sa kanya o sa kanyang kandidatura kahit nung siya ay mayor pa, hanggang sa siya ay naging pangulo ng ating bansa. Nung itinalaga niya ang mga ito, dahil natuklasan niyang nasasangkot sa katiwalian, yung iba dito nagkusa na pong umalis. Siguro may delikadesa yung iba, nasasangkot na sila eh. Ang isa lang sa mga nakita kong matibay-tibay ang pagmumukha, na hindi agad umalis sa kanyang posisyon bagamat umuugong na ang usapin patungkol sa kanyang katiwalian, ito pong si Duque. Kung maalala ninyo, inalis po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung itinalaga niya sa custom, maging sa BIR, maging sa LTO, dahil natuklasan na ang mga ito ay tiwali. Pero pagdating sa usapin ng PhilHealth, mukhang tumagal po talaga si Duque hanggang sa siguro hindi na rin niya natiis bandang huli, dahil kinausap na rin yata siya na nakarang administrasyon na umalis ka na. Nung umalis po itong mga ito, naalala ko, may iniwan pong salita o ibinilin na mensahe sa harap ng media si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang sabi pa niya, kahit na kayo ay magkusa na umalis sa inyong mga pwesto, o maalis kayo, tanggalin ko kayo, kapag kayo ay napatunayan na nagkasala, makukulong kayo. Ngayon, sa isang napakasimpleng tanong, may nakulong ba? May naparusahan ba? Bagamat nakumpirma ng tinatawag niyang Mega Task Force na itong mahigit sa 90 katao ay positibong gumawa ng kababalaghan sa kanilang mga pwesto. Pwede nyo po i-comment, magbigay kayo ng komento. May nanagot ba? May nakulong ba? Kay Duque pa lang eh, di ba? Wala yatang walang nagawa ang DOJ, bagamat nung panahon na yon ang DOJ ay laging nagsasabing patuloy ang kanilang masigasig na pag-iimbestiga at sisiguraduhin daw nila noong mga panahon na yon na mananagot ang lahat ng may sala. Pero ang tanong, sa kauli-hulihang araw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may nanagot ba? Kaya nga ang tanong ngayon at ang mga reaksyon ngayon ng ating mga kababayan ay halos katulad lang din naman ng naging reaksyon ng ating mga kababayan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo, sa katunayan, totoo naman po yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mahirap sugpuin ang korupsyon sa bansang ito. Dahil kung aatras po tayo ng kaunti, noong mga panahon po ni Noynoy Aquino, noong mga panahon niya, ganoon din ang sinabi niya at pinangako niya. Lalabanan ng korupsyon. Pero noong mga panahon niya, mas naging laganap ang korupsyon. Sa katunayan, naalala ko noon, nung pumunta si Noynoy Aquino sa lugar ng Naga City, nagrally ang mga tao doon at gusto siyang harapin.
Kaya lamang dahil mas malakas yung pwersa ng mga kapulisan noon, hindi nakaharap yung mga kababayan natin sa kanya. Ang daming katiwalian doon ng panahon niya. Bagamat sinasabi niya na lalabanan niya, haharangin niya ang katiwalian. Malala niyo na noon yung issue sa DSWD, di ba? Ang daming yung sa pork barrel, yung meron pang isa, yung meron pang isa noon, basta matinding naging viral yun noon. Ang daming katiwalian. Kung i-atras pa natin bago si Noynoy Aquino, kay Gloria Macapagal Arroyo tayo, ganun din. Lahat ng naging pangulo natin, yan ang sinabi, lalabanan ang korupsyon, pipigilan ang katiwalian. Pero ngayon, dahil nga sa meron ng pagkilos o hakbang o ginagawa ang Blue Ribbon Committee sa Senado, tingnan natin kung ang administrasyon bang ito ay ibang-iba doon sa mga nakaraang administrasyon. Di ba? Kasi wala namang sinasabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang hirap sugpuin ng korupsyon sa bansang ito. Ang naririnig ko pa lang sa kanya ay hahabulin at pananagutin yung mga opisyal o lahat ng may sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa flood control projects. Alam nyo, hindi maiwasan at hindi rin masisisi ng ating mahal na Pangulo kung magduda sa kanya ang mga Pilipino. Dahil kung ako po ang tatanungin ninyo, bilang isang presidente, kung sakaling ako naging presidente, ito'y akin lamang, ito'y base lamang sa aking naiisip. Kung ako ang presidente, dahil may kapangyarihan naman ako, totoo ako sa aking gustong gawin na malinis ang departamento o bawat departamento ng bansang ito. Magsisimula ako sa kabinete ko Sisimulan ko sa kabinete ko. Titignan ko, sige ikaw, patingin nga ako. Ipapa-imbestiga mo ng sikreto isa-isa yung mga kabinete niya. Kasi kadalasan po, mayroon kasi mga membro ng kabinete na dahil nga sa membro sila, ang iniisip na lang ng malinis yan. Mayroong ganun Kaya naisyuhan si dating Pangulong Ninoy Aquino pagka yung mga tao niyang nai-involve sa mga kaso, di ba? May mga ilang mga may mga ilang opisyal ng gobyerno ang plano sanang ipa-impeach, kung di ako nagkakamali 3 beses na nagtangka ang ilan nating mga kababayan na ipa-impeach ang ilan sa mga appointed ni dating Pangulong Noynoy Aquino, pero walang nangyari. Dahil iniisip po ng ating mga kababayan na i-impluwensyahan ang kapangyarihan ng isang Pangulo. Diba? Ganun din nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba't hinamon pa nga niya ang mga kababayan natin na gustong mag-file ng impeachment laban sa kanya? So wala din nangyari. Alam nyo, hindi ko alam kung ano ang magiging o kahihinatnan at kalalabasan ng sinasagawang pag-iimbestiga ngayon. Kasi maliban na may usapin at nag-iimbestiga na ang Senado sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee sa mga tiwali o may kinalaman sa flood control projects, may personal po na lakad o pag-iimbestiga ang ating Pangulo dito. Kaya nga
imposible na kabilaan na, mismong kinakamay na, sinasarili na ng ating Pangulo ang pag-iimbestiga o paglilibot sa buong bansa para lang makita at masaksihan yung katiwalian ng ibang mga contractors company, baka matulad lang ito sa nakaraan ding mga administrasyon na walang nangyari, walang nakulong, walang napanagot. Kaya nga, kung maaalala ninyo, nagsalita po dati si dating Senador Antonio Trillanes at binatikos niya ang nakaraang administrasyon na hindi totoo na galit ang nakaraang administrasyon sa kurap, no? At hindi ako nagkakamali, base sa aking naaalala sa sinabi po ng dating Senador Antonio Trillanes, na sabi pa nga niya, kapag kaalyado, ligtas, hindi napapanagot. At meron din akong napanood na isa sa mga may alam patungkol sa konstitusyon ng ating bansa ang nagsabing, paano mo masasabing galit ka sa kurap kung ni isa sa mga sinasabi mong involved sa katiwalian ay hindi nakapanagot? Di ba? Kaya tingnan natin kung may mananagot, no? At tingnan natin kung wala bang bias. Tingnan natin kung wala bang sinisino talaga ang administrasyong ito. Kasi kung iisipin po ninyo, bago po lumabas o umalis sa pwesto ang nakaraang administrasyon o Pangulo ng nakaraang administrasyon, nauna na po isiniwalat o binunyag ni dating Senador Antonio Trillanes yung katiwalian ng isa sa parte ng kabinete ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na walang iba kundi si Bongo o Senador Bongo. Pero may nangyari ba? Napanagot ba? Sa totoo lang, nakasuhan na nga ng plunder. Gumagalaw ba? Kumikilos ba? Mukhang tahimik eh. Yan ang sinasabi natin, na kaya hindi natin masisisi ang ating mga kababayan na magduda at hindi maniwala sa sinasabi ng mga bagong umuupo sa kanilang mga pwesto. Dahil panahon pa po ni, kung di ako nagkakamali, panahon pa lang ni Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang naging Pangulo base sa kasaysayan na namuno sa ating bansa. Noong panahon na yun, may korupsyon na eh. Pero alam nyo ba, meron akong naiisip eh, para mawala yung korupsyon na yan. Alam nyo, kung gagawa sana ng isang batas ang ating mga congressman, ganito, alam ko na ang lahat ng mga public official natin, ewan ko lang sa barangay chairman na, lahat po yan, meron po yung allowance. Yan, allowance. Yan ang gustong-gusto nila. Yung mga senador, may 760 every month ba yan? O laki, 700,000 o 760,000 pala. Every month yan ha. Allowance, sweldo, tas may pondo yan, pinopondohan din niya sila. Ano kaya kung magmula sa mayor, alisin na yung allowance, alisin na yung pondo, sweldo na lang ang ibigay sa kanila? Sa tingin nyo kaya may tatakbo pa na mayor, may tatakbo ba na congressman, may tatakbo ba na gobernador? Alisin yung kanilang karapatan na humawak ng budget. Ang ibibigay lang sa kanilang karapatan,
mag-propose ng isang project. Pero wala silang karapatan na humawak niyan. Wala silang karapatan na pumili kung sino ang gagawa ng isang project. Ang karapatan ng nila ay gumawa ng isang proposal, pero gobyerno ang gagawa. Meron pa kayang tatakbo? Meron pa kayang mamimili ng boto tuwing eleksyon? Mukhang wala na yata. Mukhang wala nang mamimili ng boto tuwing eleksyon para manalo. Wala nang mamumuhunan dahil wala naman silang tutubuin. Tama po ba mga kababayan? Pag ginawa yan at nakagawa ang Kongreso ng ganyang batas, pamamaraan, dito natin makikita ngayon kung sino talaga yung mga Pilipinong mayroong pusong maglingkod sa taong bayan. Diba? O, lalong-lalo din mga politiko. Maraming politiko na negosyante. Maliban na negosyante na siya, politiko pa siya. Pag naging politiko siya, dalawa na negosyo niya. Kasi, maliban na tutubo siya dun sa mga itinayo niyang negosyo, na wala ding mga permit, ba't pa kukuha ng permit? Siya din naman ng mayor. May mayor na ganun eh. Dahil ang rason niya, ba't ako kukuha ng permit? Mayor nga ako eh. Ano yun? Bibigyan ko ng pera yung sarili ko. May ganung mayor eh. Inamin lang niya na diba? Dalawa ang tinutubo. Ngayon, katulad ng sinabi ko, alisin yung mga ano na yan, may sila mga allowance, sweldo lang talaga. Magkano bang sweldo ng mayor? Kapalagay natin 100,000 o 300,000 sa pinakamaunlad na syudad. Meron kaya magmi-mayor? Siguro meron. Kung talagang baka magtulakan pa yun, ikaw na. Wala naman ako makukuha dyan, magninegosyo na lang ako. Ikaw na, maano ang politika eh, di ba? Alam nyo, itong nakakatawa eh. Minsan nakausap ko isa sa mga tiyuhin ko. Nung ako ay binata pa. At natanong ko, at hindi ko sinasadyang matanong ito. Sabi ko, may sweldo ba ang mayor? Sabi niya, malaki. Sabi ko, yung kapitan, meron din, pero konti lang. Eh, siyempre, napaisip ako, sabi ko, malaki palang sinisweldo ng mayor. Siguro, kahit pagsama-samahin yung sweldo ng kapitan, mas malaki pa rin ang sweldo ng mayor. At doon ko nakita at nasaksihan na talagang mapera ang mayor. Dahil nga sa ang aking tiyuhin ng mga panahon na yun ay siya din namang vice mayor ng nasabing munisipyo namin. Hindi siya city, isang munisipyo lang. Ay isang ano lang, maliit na bayan. Nakita ko may sasakyan. Minsan akong nakapunta doon sa kanyang farm. Sabi ko, mayaman pala talagang mayor. Doon ko naisip na kaya siguro maraming gustong maging politiko dahil gustong yumaman. Kaya nga, kung aalisin yung mga sinasabi ko na yan, yung hindi na sila, kasi dyan sila yung mayaman eh. Diba? Hingi sila ng budget para sa isang proyekto, 100 million. Pero ang gagawin nila para kumita sila, yumaman sila, hindi nila ilalagay lahat yun sa isang proyekto. Doon na magsisimulang magnanakaw na sila, manluloko na sila, magsisinungaling na sila. Yung tatlo na yan, partner yan. Magnanakaw, magsisinungaling, manluloko. Kasi pag tinanong sila, magsisinungaling sila. O dahil magaling sila magsalita, magaling sila mag-explain, naluloko nilang mga Pilipino.
Di ba? Pero hindi alam ng mga Pilipino na napapaniwala nila na ninanakawan na sila. Di ba? Kung aalisin niya yung mga sinabi ko na yan, ewan ko lang ha, kung may tatakbo pa, mukhang sa tingin ko magtuturuan na ikaw na lang, no? Kasi wala na silang mananakaw eh. Sa totoo lang, tingnan nyo yung artista. Bakit maraming artista na sinisikap na sumikat? Kasi alam nila, tingnan nyo ha, may maraming politiko na artista na ginagamit ang kanilang pagiging sikat para maging politiko. At yun ang nagiging daan nila para yumaman. Nakukuhanin nyo. Meron na, marami ng politiko dyan nasa matataas na posisyon na artista na yumaman ngayon. Bilyonaryo na. Instant bilyonaryo na kasi every year may budget sila na 3 billion. At maliban pa doon, nakakakuha din sila ng bilyon-bilyon sa nagiging komisyon nila sa bawat proyekto o ibinibigay sa kanilang budget. Diba? Maliban sa sweldo, maliban sa 760 every month na pan-travel nila sa ibang bansa. Ang dami nilang ano. May allowance pa sila. Grabe, nakakalula. Kaya marami ang nagkakagulo, nag-aaway-away para lamang makakuha ng isang posisyon na makakapagpayaman sa kanila at makakapagpahirap din naman sa mga maralita. Hindi ba nakikita yon? Habang nag-aaway-away yung mga politiko para makakuha ng posisyon para yumaman, ang nasasakripisyo at nahihirapan ng mga Pilipino na ninanakawan nila. Yan po ang katotohanan. Ako, sa totoo lang ha, ito malaking hamon to sa mga congressman. Kung talagang totoo kayo at wala kayong planong magpayaman sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ba't di nyo alisin yung lahat ng mga luho sa inyo? Sweldo lang ang iiwan nyo sa inyo. Wala kayong karapatan na humawak ng kahit anong pera na kayo ang hahawak at pa-budget. Kasi dahil nga maluwag ang ano, yan ang patakaran eh. 'Di ba? O dapat ang gawin, sige, itatayo yung ano na yan. Sige. Anong gagawin? Building ganito, basketball court. Sige, ganito. Kumuha lang kayo ng mga materyales sa ganyang ano, gawin niyo yung ano na yan. Pero may supervision ng national. Sige, magkano yung bakal? 80. 80. Ano lang yan? 40 lang yan. Halimbawa. So, hindi na ngayon makakatubo, hindi na rin makakapagpalaki ng presyo. Yung ano kasi, may nagmo-monitor. Hindi ka pwedeng mag-overprice. Anong rason mo? Ba't ka mag-overprice? So, maiiwasan ng katiwalian. Lalaki ang pondo, uunlad ang bansa natin, makakahabol tayo sa pag-unlad ng ibang bansa. Diba? Pero bakit ayaw ng lahat yan? Magmula sa mayor. Kasi, hindi sila yayaman eh. Sigurado ko, yung sa sinasabi ko ngayon, maraming hahadlang dyan. Maraming ayaw dyan. Kasi, maraming namumuhunan eh. Kada eleksyon. Mahirap naman. Kagaya na lang sa parting, Samar. Yung mga Tan dyan, yung pamilyang Tan, na puro Chinese ngayon, dyan sa Katbalogan. Kada eleksyon, namimili yan. Pinakamababa nilang bili sa isang tao doon, 20 to 18,000 kada isa. Kaya nga wala silang nakikitang magandang proyekto. Tingnan nyo yung kalsada ng Katbalogan papunta ng Tacloban. Hindi ako nagsisinungaling. Yung mga bumabiyahe pa po Davao to Maynila, diyan dumadaan, tingnan nyo. Magpapaputol ako ng leeg ko kung sasabihin nyo sinisiraan ko lang yung bakit walang proyekto? Bakit gagawa ng proyekto? Ibinigay na sa mga tao yung pera. Hindi naman pwedeng magpalugi yung isang negosyante na ginagawang negosyo yung politika. Diba? Ganun lang yun. So sa mga kababayan po natin, medyo malalim
medyo masakit ang sinasabi ko, pero may katotohanan. Pero ganun pa man, asahan po natin o maniwala na lang tayo, kasi hindi pa natin pwedeng husgahan ang ating Pangulo sapagkat nasa stage pa na iniimbestigahan at hinahanap, tinutukoy, inaalam yung mga taong dapat papanagutin sa kanilang pagnanakaw, panluloko, pagsisinungaling sa taong bayan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.